patuloy po natin tatalakayin ito at atin pong ihimay-himayin itong sinasabi natin. Ano ba ang alternatibong solusyon naman dito sa kung wawalayin natin itong fossil fuels na matagal din naman pinakinabangan ng sangkatauhan, ano? Pero sabi nga natin, kapag masama na dinudulot ng dati na ating pinakikinabangan, palitan na natin. At meron namang kapalit Kasi ang mahirap kung walang kapalit. Ayun, talagang wala tayong magagawa kundi tanggapin ang katotohanan na ito epekto ng paggamit, patuloy na paggamit, pagsusunog ng coal, gas, at oil exploration. Wala tayong magagawa walang kapalit Pero mga kababayan, ito tingnan natin Ito mga nasa liksik din ng mga taga Greenpeace Southeast Asia. Ito ipinahagi nila sa kanilang mga natuklasan. Babasahin na po natin para mas maganda, no? May mga alternatibong gatong o fuel o yung tinatawag na clean and renewable energy. Ito yung solar energy, biomass at wind power. May sapat na hanging pagmumulan o pinanggagalingan ng ating mundo na higit pa sa 4 na beses. Particular dito sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay may tinatayang 70,000 megawatt na lakas ng hangin. Yan po ang karakter na tumatamang hangin sa ating bansa. Maliban po dyan sa hangin na isa sa alternatibong pagmumulan ng ating enerhiya, ay pa rin sa mga dalubhasa ay kanila ring pinag-aralan na ang Pilipinas din Pilipinas sa buong mundo na mismo 10,000 10,000 beses sa loob ng isang taon. Yan ang pangangailangan ng enerhiya ng ating planeta. Yan ang solar energy na pumapasok at halos nararamdaman sa lahat ng sulok ng ating bayan. So yan po ang sinasabing pagmumula ng enerhiya natin. So, hindi pa natin binabanggit yung pangatlo, yung sinasabing biomass. Ang biomass naman, mga kababayan, ito yung mga sinasabing mga nabubulok, mga nabuwal na punong kahoy, mga hindi na pakikinabangan. Ito po ay pwede rin i-convert into other forms of energy. Kaya nga mga kababayan, kung ating pong pagsisikapan na unawain, bigyan natin ng oras o panahon ang pag-aaral kaugnay dito sa global warming and climate change, ay malaki pong may tutulong nito sa atin. Hindi lang po sa kasalukuyang panahon, kundi pwede po nating isalin ito sa ating mga anak at sa mga anak ng anak natin. Mga apo na natin, mga apo sa tuhod. Yan, dapat mag-armasan po sila ng ganitong kaalaman. Kaya nga po yung sinasabing pagtakbo planong pagtakbo, dahil pinag-aaralan pa nga ayon sa report ni Usman kanina, pinag-aaralan pa rin ni Senator Bongbong Marcos kung itutuloy o hindi ang pagtakbo niya bilang Pangulo ng ating bansa sa taon, sa 2016. Dalawa po ang nakita ng programang CZ News, Filipino Views, na nagpapakita rin siya ng kanyang pagmamahal sa ating kalikasan. Ang malinaw pong manifestasyon dyan, yung nakatayong wind turbines sa Banggi, Ilocos Norte, at itong ipinasa niyang Senate bill na kung tawagin ay Climate Change Act na magpapalapit ng mga estudyante sa lahat ng universidad o kolehiyo sa ating bansa. At ang layunin dito ni Senator Bongbong Marcos bilang mga kabataan ay dapat pagkaroon sila ng kaalaman. Dahil tayong lahat, maging ikaw man ay pisyonaryo, milyonaryo, bilyonaryo, ay apektado ka ng problemang ating tinatalakay. Ito ang global warming at climate change.
Wala pong makaliligtas dito. At lahat po tayo tiyak apektado. Siguro naman napapanood nyo sa iba't ibang mga nagaganap sa iba't ibang bansa. Yung mga deadliest storm. Marami na po yan nai-record na po yan. Kaya po napapanood din natin yan. No? Nakakatakot. Higit pa ito sa isang digmaang pandaigdig. Dahil, bakit kami nakakatakot at bakit higit pa sa pandaigdigan digmaan ito? Sinong kalaban mo? Wala namang bariling kalaban mo eh. Sino makakalaban sa galit ng kalikasan? Ang sinasabi naman sa kayuhan na nature's fury. Nobody can defeat the nature's fury. Ito po yan, mga kababayan. Kasi kalikasan yan eh. Kalikasan na yung ating kinakaharap. At sabi pa nga ng ibang mga grupo ng reliyon, ng mga sekta, eto na, parang pinagbabayanan na natin. No? Na actually, di naman tayo naging bahagi ng paghuhukay ng anumang mina na yan na ginagawang produkto. Tayo'y nabuhay lamang ng payapa. Subalit siyempre, bahagi tayo ng daigdig na ito. Bahagi tayo ng kalikasan. Kaya, ang nangyayari, tayo ang nagsasuffer ngayon. No? Uulitin ko, hindi natin sila sinisisi, yung mga negosyante. Dahil din sa mga negosyante na yan, ay umunlad bansa sa buong daigdig. Dahil, meron din naman tayong tinatawag na, kung nakakasama naman yan, bakit din natin baguhin? Meron namang mga meron namang mga iba-ibang paraan para mabago mo unti-unti. Hindi naman talaga kailangan biglaan. Unti-unti lang ang pagbabago. Para din yan sa behavior, attitude, individual na tao. Hindi rin pwedeng bigla ang iyong pagbabago. Gradual din yan. Sabi nga dapat kung nais natin baguhin ang mga mali, ay una natin baguhin ang ating sarili. Dahil ang pagbabago sa sarili, ang sinasabi natin na respeto. Pag ang tao po may respeto sa kanyang sarili, may respeto sa kanyang tungkulin, magkakaroon ka rin ng respeto sa mga tao. Magkakaroon ka ng respeto sa kalikasan. Magkakaroon ka ng respeto sa dakilang Diyos na lumikha. Kaya napakahirap po talaga, mga kababayan. Marami pong mga bagay tayong dapat malaman, dapat maintindihan, at dapat bigyan pansin. Bigyan ng seryosong pansin. Hindi ba yung natapos na bagyong Yolanda, kitang-kita naman ng bawat mata ng mga taong naapektuhan ng Yolanda na yan. Mula ron sa pagbagsak niya sa Giwan, Eastern Samar, tumawid yan hanggang sa Leyte. At yun, nasa lantarin ang mga taga-Tacloban at ilang bahagi sa Leyte. Unang sumampayang si Yolanda doon sa Giwan, Eastern Samar na talaga namang halulos nito ang kanilang kalagayan. Ito po ay nailagay sa isang broadsheet, no, sa isang periodiko. Halos wipe out ang buong Eastern Samar. Ilan na siguro establishment na nakatayo. Siguro ito simbahan na lang yata yung nakita nakatayo ron na nangyari sa konkreto. Pero lahat ng mga nasa dalampasigan at mula sa dalampasigan ilang kilometro ang layo sa dalampasigan at tinamaan ng ngit-ngit ng kalikasan.
Hindi ba? Wala talagang pwedeng lumaban. Hindi natin kayang labanan ang kalikasan. Dapat pa nga yung sinasabi ng mga magagaling na mga researchers, no? Mga researcher, sabi nila, dapat magkaroon din ng golden rule. Paano magkakaroon ng tamang relasyon ang tao sa kalikasan? Yun ang yun ang dapat din makita natin. Sabi nga, leave the world. Pero, hindi nangyayari mga kababayan. Kasi, ang karamihan sa mga tao na nagkaroon ng talagang yung sinasabing vested interest, no? Yun na, nakalimutan na nila. Ano ba magiging epekto nito pagdating ng panahon? Yan dapat. So, binalanse rin nila dapat kung ano man yung mga ng mga ininegosyo. Tingnan din nila ano ba epekto nito pag oo nga, nakatulong nga tayo sa tao, nagkaroon ng hanap buhay. Umunlad ng bayan, umunlad yung komunidad, umunlad yung bansa. Pero teka muna, kaibigan. Ito naman, bakit nagkaganito? Bakit yung mga lugar sa ating bayan na dating hindi inaabot ng matitinding baha, matitinding pagdaustos ng lupa mula sa kabundukan, yung tinatawag ng soil erosion, ay nangyari. At ganun din po sa ibang panig ng ating daigdig. Yung mga maunlad na bansa rin doon, nakaranas din sila ng higit pa nga sa naranasan natin dito sa Pilipinas. Kaya, hindi po natin basta matatapos pag-usapan ang kaugnay dito sa global warming and climate change. At sabi nga ng iba, mas tumitindi ang init pasok sa ating planeta. Kasi, kahit saan ka man, apektado ka. Di ba? Sabi ko nga na nakaraang programa, ultimo nga yung mga nasa loob ng aircon bus, naka-aircon ng bus, pay pa sila. Dahil hindi kaya rin ng aircon yung temperatura ng init ng mga pasahero. Lalo na kapag pinupuno mo pinupuno ng mga driver yung bus. Sa totoo lang, kaya nga nag-aircon bus yung mga tao para maging convenient ka na ng biyahe. Hindi ba? Okay, mga kababayan,